ngayon, bukas, at magpakailanman. Yung bulaklak na yan, parang pag-ibig ko para sa'yo. Tatagal, hindi malalanta. Pangako, magiging mabuting asawa ko. Promise? Mga hayop kayo, mga malandi kayo, malandi kang babae! Chris, ano ba? Ayan! Dinala kita dito sa Leyte para ilayo dyan sa asawa mo. Brenda, nagbago naman na si Tonyo eh. Eh, ang demonyo hindi nagbabago. Yung kalabaw nung isang araw, binenta mo rin. Ano bang susunod? Kami ng anak mo, ako? Pakinabangan na natin. Eto, tinan mo, magbabayad naman ng maayos to eh. Gusto ko ng tikman. Bakit mo ibibenta yung sarili mong asawa? Pero kaysa pa... Horrible, napakabastos mo! Ayoko! Tulungan niyo ako! Wag! Wag! Hanggang saan nga ba dapat magtiis ang isang babae sa kanyang mister? Tama bang isakripisyo ang sariling dangal at kaligtasan sa ngalan ng kautosang babae laging magpasakop sa iyong asawa? Ngunit paano kung ang pagsunod ay nauwi na sa pananakit, pananakot at sa pilitang pakikipagtalik sa ibang lalaki? Hanggang kailan mananahimik at kailan dapat lumaban ang isang babae? Sa ganito po iikot ang kwento ni Marie Chris sa episode nating pinamagatang Battered Wife for Hire. Marie Chris, bilisan mo dyan. Gutom na kuya mo. Tapos, sunduin mo na rin si Diego sa school, ha? Saka yung, yung pala, yung sapatos ni Tricia, saan mo nilagay? Eto po. Nilaban ko na po. Ito po. Nilaban mo? Alam mo namang hindi pwede to sa washing machine. Ano ka ba? Nilagay mo pa sa washing machine? Saka alam mong leather to. Ano ba naman, Marie Chris? Sorry po. Simpleng-simple na lang yung mga gagawin mo dito sa bahay. Hindi mo pa magawa ng maayos. Ha? Ganyan ba kaliit yung utak mo? Ganyan ba kaliit yung utak mo? Wala naman po akong sinasahod dito. Ano? Ano sinabi mo? Ate kasi, 2 taon na po ako nagtatrabaho dito. Ang sabi niyo po sa akin dati, tutulungan niyo po ako makapag-college kapalit po ng pagiging kasambahay at pag-aalaga ng mga anak ninyo. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako nakakapag-enroll. 2 taon na po akong walang tigil na nagtatrabaho dito pero kahit piso po na sweldo, wala po kayong binibigay sa akin. Eh kung kaya singiling kita sa pagkain mo, ha? Pasalamat ka nga eh. Kinupkup pa kita dito sa Maynila. Ha? Tapos ngayon, ano? Susumbatan mo pa ako? Ate, hindi naman po ako nanunumbat. Kung ayaw mo na rito, lumayas ka! Hindi kita pinipilit na tumira dito! Buisit! Nilaban! Pukutin na ito, ang liit-liit! Buisit! Mary Chris, tubong late ka, di ba? Opo. Eh bakit ka lumuwas sa Maynila? Wala sa inyo doon. Pangako po ng pinsan ko na pag-aralin ako tsaka sa kagustuhan ko rin pong magtapos. Pumayag po akong maging katulong at kaya ng mga anak niya. Ah, okay. Eh ano nangyari? Pagpunta mo dito, Inabot po ako ng 2 taon doon sa kanila. Wala namang nangyari doon sa pangako niya. ay, hindi ka pinaaral. Opo. Pero sino yung nakilala mo na naging daan para makaalis ka doon sa poder ng pinsan mo? Yung kapitbahay po namin, Oo. yun na. Tapos nagkaigihan kami, nagkamabutihan. Happy Mansari. meron tayong merienda. Tsaka... Oh, ha? Grabe naman. Pero, bakit plastic? Hindi totoong bulaklak. Siguro hindi rin totoo yung love mo sa akin, eh. Hindi ah. Yung bulaklak na yan, parang pag-ibig ko para sa'yo. Magtatagal, hindi malalanta. Ano nga pala plano mo ngayon? Siguro babalik na lang ako ng later.
At least doon matutulungan ko siya na nanay. Hindi gaya dito. Paano na yung pangarap mong magtapos ng college? Tsaka na lang siguro yun. Basta ngayon, ang importante, makaalis ako dyan sa pinsan. Makaalis sa pinsan mo. Kung yun lang naman yung problema, meron ako solusyon dyan. Ano? Magpakasal tayo. Pag nagpakasal tayo, pwede ka na tumira sa akin. Pangako, magiging mabuting asawa ko. Promise? Promise. Nasa harap nga tayo ni Lord, oh. Dahil sa kagustuhan ni Marie Chris na makaalis sa bahay ng kanyang pinsan, tinanggap niya ang alok ni Tonyo. Napakasalan siya. Isang desisyong inakala niyang magiging simula ng mas maganda na niyang buhay. Marie Chris, best friend! Best friend! Parang ninong Brenda mo yun ah. Best friend! Saglit lang ah. Hi, best friend! Basta! Saglit nga lang, akala ko ba bukas ka pa dadating? Eh di sana sinundo kita sa Ay pier. nako, eme-eme lang yun, no? O nga pala, nabanggit mo na ba kay Tonyo na dito muna ako tutuloy sa inyo? Oo naman, wala raw problema sa kanya. Ay nako, ang bait-bait naman pala ng asawa. Alam mo, tara pumasok tayo kasi ang init dito. Tara. Pwede may ilapag dito yung bag mo. Ay, ito pala, pasal. Naku, salamat. Nag-abala ka pa, hindi naman kailangan. Oh, Ako, maganda naman si Patrick. yes! Oo, siya na yan. Bless ka sa ninang mo. Laki niya na, di ba? Magna-9 na yan sa susunod na buwan. Bilis, no? Magbibinata na. Eh, kailan niyo susundan ni Tonyo? Pwede naman ngayon na. Ano ba? Nakakahiya naman kay Brenda. Bakit? Ayos lang. Ayaw mo ba? Well, anniversary naman natin ngayon. Papa, ako po gusto ko na po ng baby brother. Diba? Paano ba yan? Gusto ni Mister, gusto ng anak. Majority wins. Diba? Oo talaga, best friend. Isa nga pala, may regalo nga pala ako sa'yo. Sige, nagkaroon mo na isama ko. Kapano? Ako ka lang dyan ah. Mahalo. Oo talaga. Meron pa, sandali. Ikaw talaga. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong regaluhan. Okay lang naman eh. Ano ko ba naman, dati nga buwan-buwan kitang nireregaluhan eh. Tsaka mura lang naman yan. Anniversary naman natin. Titignan ko nga. Oh, di ba? Mahal. Salamat, mahal. Teka, bakit panyo? Hindi, mag-asawa pa naman kayo, nagre-regaluhan kayo ng panyo. Alam nyo, ang sabi ng matatanda, hindi maganda magregalo ng panyo, paiiyakin nyo lang yung isa't isa. Ako, palitan mo nga yan. Brenda, ano ka ba? Regalo to ng asawa ko sa akin. Tsaka, di ba hindi naman tayo naniniwala sa mga ganong sabi-sabi? Siyempre. Talaga? Bolo kayo. Brenda, ano ka ba? Nakakaya. Regalo to ng asawa. Pero pwede naman. Papaiyakin kita. Sasaya. Ano ka ba? Kasi na. Okay lang, sila eh. Sa unay mukhang perpekto at masayang dalawa bilang mag-asawa. Hanggang sa... Ano ba to? Mahal, saglit nga. Uminom ka ba? Ano Nangyari? Bumakuhawakan. Tanggal ako sa trabaho. Tubig. May tubig ba dito? Ano? Saglit. Mahal. Mahal, paano tayo niyan? Paano tayo niyan? Yun ang una mong tatanungin sa akin? Hindi mo man lang ako kakamustahin. Mahal, hindi.
Inisip din kita. Kaya lang, naisip ko lang din si Patrick kasi ang dami niyang bayarin ngayon sa school. O na. Mag-a-apply na ako. Papahinante muna ako. Masaya ka na? Ito, Saan ka pupunta? lalabas. Sa kalendarya na lang ako kakain. Baka mas malambing pa yung tindera doon. Simula nang mawala ng trabaho si Tonyo, nagsimula na itong malulong sa alak at tuluyan nang nag-iba ang pakikitungo nito kay Marie Chris. Di nagkaroon nga po kami ng diskusyon tapos Hindi lasing nga na ano po ang siya. diskusyon yun. Yung about po sa problema namin sa bahay, yung kunyari bayaran, yung mga bill na ganun, Oo. dapat pag-usapan namin yan. Hindi man doon man siya sa barkada niya tapos pag uuwi sa bahay, lasing na. Oh, Chris. Pinga pera. Nabitin kami ni Shan eh. Alam ko meron kang tinatago dito eh. Saan na ba yun? Uminom ka na naman ba? Hindi ako minom. Relax ka lang. Ba, ayoko! Ano ba? Nanay ba kita? Bakit mo ako pinagsasabihan ng ganyan? Ibigay mo na lang yung pera kasi. Ayoko nga, wala na nga tayong pera. Pang-kuryente na lang to. Ibabalik ko naman eh. Akin na. Ayoko, hindi Akin na, nga pwede. akin na. Ayoko Akin na. nga. Akin na! Ayoko nga sabi. Ano ba? Tama na. Ito naman pala eh. Dadamot ka pa. Pa, akin na yan. Akin na yan. Ano ba? Ba't ba ang kulit mo, ha? Tarantado mo talaga. Hindi ko sinasadya. Tarantado mo. Hindi ko sinasadya. Ha? Malabang ka na ngayon. Sumobra ka na, ha? Sumobra ka na. Ha? Talaga ako tinitigilan, ha? Ha? Papatayin kita. Mary Chris, ha? Papatayin kita. Ha? Ano tinitingin nyo? Abangan nyo ako! Lalabas ako dyan, ha? Hindi kita panindigan. Yan. Para sa'yo, ha? Para sa kayabangan mo. Yabang mo na. Yabang mo na. Best friend! Ano nangyayari? Best friend! Tabi! Sumusobra ka na, ha? Sumusobra ka na. Nagmamebas sa... Tigilan mo yan! Anong klaseng pananakit ang ginawa niya sa'yo? Nung minsan, sinita ko po siya. Oo. Inaano po niya, sininturon po niya ako hanggang nahataw yung ulo ko. Nawalan po ako ng malay. Nawalan ka ng malay. Opo. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Napalo po yung bakil yung ulo ko sa sinturon. Bakil ng Bakil ng sinturon? sinturon. Sinakluluhan ako ng kapitbahay namin. Ah. Dinala ako sa barangay. Oo. Magpa-blatter. Tapos, noon po, nagpahatid na po ako noon sa sa airport para umuwi na po ng Leyte kasama yung anak ko. Anak! Mama! Teka dito. Ipayakap si Mama. Kumusta? Kumusta ang eskwelahan mo? Okay lang po. Naku, gusto mo na ba kumain? Nagugutom ka na ba? Mama, pag di pa po tayo lumulungas sa Manila, miss ko na po si Papa eh. Anak, sorry pero kailangan natin iwan ng papa mo sa Maynila. Si Papa! Si Papa! Papa!
Mahal, patawarin mo sana ako. Hindi ko kayang wala kayong dalawa sa buhay ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko sa'yo, hindi na kita sasaktan. Papa, dito ka na lang po. Huwag ka na pong aalis. Simula na lang tayo ulit. Maglulungan ako sa bangko. Tapos na magnegosyo tayo. Basta, pangako mo sa akin na babago ka na. Ako naman. Alam mo, nung iniwan niyo ako ni Patrick sa Manila, naisip ko na hindi ko kaya nang wala kayo sa buhay ko. Nung nasaktan kita, nasaktan ko rin yung sarili ko. Kaya sana, tawarin mo na ako. Sa tingin mo ba kaya ko magtanim ng sama ng loob sa'yo? Kasi kung mahal mo, mas mahal kita. Bakit? Kasi hindi ko alam. Kasi mahal kita. Kaya pinapatawad na kita. Tama ka. Simula tayo ulit. Talaga? Mm. Para sa'yo. Salamat. Para sa kanyang anak, pinili ni Marie Chris na patawarin si Tonyo at sinubok magsimulang muli bilang mag-asawa. Inaanay na ba talaga yung puso mo, Marie Chris, ha? At napakarupok? Dinala kita dito sa Leyte para ilayo dyan sa asawa mo. Tapos umalis lang ako saglit. Pagbalik ko, kayo na ulit. Brenda, nagbago naman na si Tonyo eh. Tignan mo nga, may sarili na kaming sasakyan dahil sa kanya. May sarili na rin kaming kalabaw. Ay nako, ang demonyo hindi nagbabago. Natawad na ako ng asawa ko, di ba? Muna ako siraan dyan. Hindi po kita sinisiraan. Pinapaalala ko lang po sa kanya yung ginawa mo sa kanya noon. Nagbago na nga yung tao, di ba? Huwag mo nang ibalik pa. Na, pwede bang tama na? Sa harap pa talaga kayo ng bata nag-aaway. May bata o narinig kayo. Sige na, pagpasensyahan mo na lang. Paring Tonyo, ito na yung manok na pinalagaan mo. Ay, sige, Malaki sige. na. Salamat. Balik ko na sa'yo. Sige. Brenda, hawakan mo nga muna si Patrick. Ano yan? Panabong ko. Nagsasabong ka? Wala to. Panlibangan ko lang dito. Boring dito eh. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Mama, Papa, pwede po ba tayo mamasyal? Oo naman. Yay! Tara. Di ba? Okay. Siyempre, makakasakit tayo dyan sa sasakyan natin, ha? Oo. Okay. Okay. Ready ka na? Tara? Oo, di ba? Ikaw. Tara. Sige. Dito ka. Dito ka. Dito tayo. Tandahan. Ha?
Ngunit kung akala ni Marie Chris ay nagsimula ng magbago ang kanyang asawa, panibagong red flag na naman pala ang makikita at mararanasan niya rito. Mapit ka lang, akong bahala sa'yo. Oh, ito mo. Oh. Alalayan mo. Oh, yeah. Sandali, yeah. Oh. Wala, pahulag pa tayo. Oh. Di ba? Sabi ko sa'yo, akong bahala sa'yo eh. Sabi ko na nga ba eh, mga hayop kayo, mga malandi ka babae! Marie Chris, ano ba? Babae ka, kakalbuhin kita! Marie Chris! Ano ba? Binawa ko! Tumigil ka, Marie Chris! Hindi ka ba nahihiya? Ay, kung malandi ka! Kitang-kita! Tama na. Mahiya ka naman. Ikaw ba talaga matapang ako? Mahihiya! Ano bang iniisip mo? Nakikipagkaibigan lang ako dito. Oh. Tatanga-tanga ka talaga. Palibasa, nilaso na ni Brenda yung utak mo. Anong kaibigan? Kitang-kita kung paano kayo maglandian ng babae yan. Alam mo, kakalbuhin kitang babae ka. Kitang-kita kung paano kayo maglandian ng babae yan. Alam mo, kakalbuhin kitang babae ka. Ayaw mo talaga tumigil. Ayan. Ayaw mo talaga tumigil, ha? Nangyaya ka talaga. Napahiya mo ako dito, ha? Yan talaga, ha? Yeah! Pinapahiya mo ako dito, ha? Yan para sa'yo. Para sa'yo. Nakapag-loan na kami ng sa bangko para puhunan namin sa pagsasaka. Oo. Tapos nung lumago na yung pananim namin, nakabili na kami ng kalabaw, yun pala, bumili siya din ng baril without my knowledge. Tapos nung yung pagsasabong niya, pag-iinom, hanggang ng babae na rin po. Todo-todo na, ha? Opo, kasi wala nang preno. wala Oo. na akong sa sarili ko noon. Yung pag-aalaga sa sarili kasi tanim bahay lang pag-aalaga ng anak ko ang namin kasi halaman nga namin, garden nga yun. Ayun, wala na akong time sa sarili. Kaya, siyempre, may pera na po kami noon. Nakapag-ipon na. Kaya nasustentuhan na niya yung luho niya hanggang pambabae na po. Oo. Kasi maamoy lupa na raw ako. Hoy! Ano nangyari yung sasakyan? Ibalik niyo yan! Oo. Huwag mo na kabulin. Binenta ko na sa kanila yun, eh. Binenta mo? Oo. Yung kalabaw nung isang araw, binenta mo rin. Ano bang susunod? Kami? Kami ng anak mo? Ako? Bakit ba ang drama mo? Ha? Mababawi rin natin yan. Tonyo, yung loan natin sa bangko, hindi na lang pinababayaran. Tapos yung mga gamit natin pang kabuhayan, unti-unti mong binibenta. Baka mamaya niya sa isang araw, sa kangkungan na tayo pulutin. Hindi ba napag-usapan na natin to? Hindi mo papakialaman yung diskarte ko. Alam mo, pag napikon ako sa'yo, iiwanan kita. Anong gusto mo? Iwanan kita? Ha? Bakit di ka makasagot? Iwanan kita dyan eh. Tuh! At sa paglipas ng ilang araw, lalong nakita ni Chris ang mas lumala pang tunay na kulay ng kanyang asawa. Para magkaroon sila ng panggasto sa pang-araw-araw na pangangailangan, pinili ni Marie Chris na dumoble kayod sa paglalako ng mga ani nila sa palayan. Aray! Aray! Sino? Si Berto yun, yung anak ni Mang Nelson. May binili lang siya sa akin. Lalaki mo yun? Anong lalaki Lalaki mo yun? Hindi! Malandi ka. Iniiputan mo ako sa ulo. Akala mo hindi ko mapapansin. Yung tinginan nyo, lalo na nakuha mo yung pera. Ano pang binenta mo maliban sa palay? Ha? Ano pang pinatoka mo? Ha? Sumagot ka! Wala! Wala? Wala! Sumagot ka ng maayos. Tonyo, nasasaktan ako! Alam mo, mabuti pa. Pagkakitaan natin yung pagiging malandi mo. Ibebenta ko yung katawan mo. Tonyo, masakit! Para may pang-inom at pang-sabong ako.
Totoo ba na umabot pa sa puntong tinutukan ka ng baril? Opo. Bakit daw siya tinututukan. bumili ng baril pala? Sabi niya, self-protection daw po kasi nagkaroon na ng maraming nagagalit sa kanya dahil sa ugali nga niya pag nalasing. Tapos, nung umuwi siya nalasing, sinita ko kasi sabi ko, ang ingay mo, yung tulog ng bata. Nagalit man siya, inano niya yung baril, tinututukan ako. Tapos nung pinapaputok pa nga niya para... Pinaputok niya? Opo, pinapaputok ko po. Natakot ako noon. Kaya mula noon, hindi lang yun nagtapos. Every other night, mga ganun ang eksena. Tago na lang kami na anak, takbo na lang kami kahit hating gabi. Takbo na lang kami doon, tago kami sa damuhan para hindi kami mabaril. Kasi wala na siya sa wisyo niya Ano yung sukdulang pambabastos na ginawa sa iyo ng iyong pagkababae? Sa iyong pagkatao? Noong po, kasi naglalako din po ako ng bibingka, parang tulong ko na lang po sa kanya, yung para may kita din po ako. Nandun na nga yung pagsiselos niya, nakita niya na may customer akong lalaki na bumili. Siyempre naman po, pag naglalako tayo, lalaki o babae ang bibili sa atin. Oo. Tapos nung nakita niya, iniisip niya na lalaki ko yun, binibenta ko raw ang bibingka ko. Kaya, anuhin na lang daw niya. Yung gawin na lang daw akong for her para ganun din naman daw, binibenta naman daw yung bibingka ko. So anong ginawa niya sa'yo? Nag-ano na rin pala siya ng customer. Tinutuo niya yun? Opo, tinutotoo po niya. Ay, naku, Marie Chris. Hindi ko alam kung yung asawa mo ay pinaglihi kay Satanas o siya mismo si Satanas. Naku, bes, huwag ka na magpakatanga. Brenda, tanga na kung tanga. Pero kung kailangan kong gawin to para maging buo yung pamilya ko, sige na, ako na yung pinakatangang babae sa mundo. Okay, sige, tanga ka nga. O siya na, uwi na muna ako. Sige ah. Sige. Ayun. Ito na. Alak pa. Tonyo, O bakit? ano pala yung asawa mo eh? Tonyo, ano to? Ano to, ha? Ano yan? Nakalagay dito? Pokpok for hire? Anong karatula yan? Karatula sinasabi mo, maglalandi ka na rin naman. Pakinabangan na natin, di ba? Eto, tinan mo, magbabayad naman ng maayos to eh. Gusto ko ng tikman. Halika, doon na kayo sa kwarto. Ayoko, ano ba? Bitawan mo ko! Sarili mong asawa, ibebenta mo? Aray ko! Bitawan mo nga ako! Bitawan mo ako! Ano ikaw, ha? Babayaran ka na. Nag-aarte ka pa dyan? May ano to? Alam ko ba nakausap na yung asawa mo? Oo, nag-usap na kami, payag to. Hindi ako payag! Payag ka rin. Bahala ka dyan. Bitawan mo ako! Ano mo ginawa? Bitawan mo ako! Ano mo ginawa mo? Sira ulo ka, ha? Lalandi ka pa? Lalandi ka pa? Halika dito. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Tulungan niyo ako! Ano mo ginawa? Bitawan mo ako! Ano mo ginawa mo? Sira ulo ka, ha? Lalandi ka pa? Lalandi ka pa? Halika dito. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Tulungan niyo ako! Tulong! Sira ulo ka, lalandi ka, ha? 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 Papatayin talaga kita. Tulungan niyo ako! Umiiwas ka pa talaga. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Tumayo ka. Tumayo ka. Tingnan mo yan! Tawan niyo ako. Patawarin mo ako. Sinapian lang ako. Mahal! Mahal! Sorry.
Hindi ko sinasadya. Sinapian lang talaga ako. Hindi ko mapigilan sarili ko. Nakainom lang. Dali niyo na yan! Layo mo yan! Mahal! Best friend, ano nang plano mo? Babalik ka na ng Maynila? Oo. Inalak ako mag-security guard ng kaibigan ko. Hindi man ganun kalaki yung sweldo, pero okay na rin yun. At least doon makakapagsimula kami ng anak ko. Mabuti na yan. Hindi naman huli ang lahat para magsimula ulit. Ma, ano pong pwede kong itulong po sa inyo? Ikaw talaga. Okay na. Kaya ko na to. Kaya na ni Mama to. Huwag ka na mag-alala sa akin. Ha? Bakit ganyan ka pa rin makatingin sa akin? Ano bang problema? Wala po. Ang swerte ko po kasi kayo pong mama ko. Paglaki ko po, hindi na po kayo magtatrabaho. Ako na pong bahala sa inyo, alagain ko po kayo. Oh, ikaw talaga. Talaga din. O sige na, sumama ka muna sa ninang mo. Para makapagpahinga ka. Ay, gusto mo ng halo-halo? Sige po. Ikaw naman na bahala ah. Sige man. Paano ka nakapag-umpisa ulit ang panibagong buhay mo matapos nung gawin yun sa iyo? Yung pinasukan ko po noon na yung nangako sa aking pag-aralin Yung ako. pinsan mo, okay. Opo. Tinulungan po niya akong makapasok ng trabaho at maging gwardiya, lady guard po. Lady guard. Tapos, kaya noon, pinagsumikapan ko po na pag-iigyan ng trabaho ko. Tinaguyod ko po yung anak ko hanggang makapagtapos po siya ng college. Nakatapos naman Opo, siya. sa kursong BSHRM po. Okay. So, ang anak mo tapos na ngayon? Opo. Aba, okay mula noon hanggang ngayon, hindi na kayo nagkita nung asawa mo? Hindi na po kasi hindi ko kayang makipagharap sa Takot kanya. ka na, no? Hindi Takot sa ka na. takot, Tita Millie. Yung galit. Galit. Akala ko nga po napatawad ko na siya Oo. kasi ika nga ng mga kapatid ko, hindi ka magkaroon ng peace of mind kung may galit ka. Matuto kang magpatawad, pero di ko pa po kaya eh. Kaya sabi ng anak ko, Mama, kaya mo na bang makipagharap kay Papa mo para mag-usap na kayo, may closure kayo. Sabi Buti ko na, kung closure yun, baka opening na naman yan. hindi po. Paulit-ulit mo pinatawad kaya Hindi na bumalik po na mangyayari yun. Kasi yung trauma ko, nandun pa rin, hindi mawawala until now. Ano maipapayo mo sa mga misis? Ang masasabi ko lang, may papayo ko lang, hindi naman masama ang maghangad ng buong pamilya. Of course. Kaso lang po, kung nadidihado na tayo, yung dangal natin, yung kaligtasan natin na nanganganib na, bakit di po tayo lumapit sa mga kinauukulan? Para maisumbong po natin, masupil po, matigil po yung mga pang-aabusong ganon. Tsaka kung may pagkakataon na tumakas ka na. Kasi ika nga, yung may ako, Tita Mel, na the greatest love of all is to love yourself. Kaya yun po ang naging ko na, para makatakas doon, yun ang naging sandata ko, naging ko na tumakas doon Yun sa... ang talagang nagpapalakas ng loob mo. Opo. Sabi ko, paano nga ba ako magmahal kung sa sarili ko nga, napabayaan ko, di ko kayang mahalin. Oo, tama. Kaya yan lang pong may Mula noon, wala na kayong komunikasyon doon sa lalaki? Wala na po. Wala na. Yung anak mo? Sila lang po ang may Wala man akong problema kung may communication sila kasi mag-ama sila. Magkadugo pa rin sila kahit papaano. Nangyari ba na tinulungan ka niya sa pagpapalaki ng anak mo? Nagbigay ng sustento? Ay, wala po. Konting Mula suporta? nung nagkahiwalay kami. Wala talaga? Kasi ang niya, tinakas ko raw yung anak ko, panindigan ko. Aba? Yun Ay, po di ang bali, wala niya. sa kanya pala na anak niya yun.
Ayun na. Hindi, parang itinapon na lang sa'yo yung kanyang anak. Parang Ganon. naturingan lang siyang Jesus tatay. Maria Joseph. O, anong mensahe mo dyan sa mga single mother naman, no? Na nagtataguyod mag-isa yung kanilang mga anak. Sa mga single mother na gaya ko, hindi maging hadlang, naging single mother lang tayo. Kung may determinasyon tayo na may taguyod natin ang ating mga anak or anak sa pag-aaral nila hanggang mapagtapos natin sila sa pag-aaral, kaya natin yan. Lahat ng paraan bilang nanay, magagawa natin yan. Alang-alang sa magandang kinabukasan ng ating anak. Papa. Sa dulo, kung minsan, may ligaya din katulad mo na napagtapos mo na ang iyong anak. Opo. Yun, congratulations. Thank Ang you po. galing mo, Day, ha? Thank you po. Thank you so much. Thank you po. Ang paglayo sa pang-aabuso ng mister ay hindi pagsway sa Diyos, kundi isang matapang na hakbang upang iligtas ang sarili mula sa takot, karahasan, at unti-unting pagkawasak ng isip at pagkatao. Kung ikaw o ang isang nakilala mo ay biktima ng karahasang dulot ng sariling mister o kinakasama, humingi ng tulong. Nariyan ang Women and Children Protection Desk at ang Philippine National Police Women and Children Protection Center na handang umaksyon laban sa klase ng pananakit at pang-aabuso. Kaya mga kamillennials ko, Gen Zs at Gen Alphas, lagi niyong tandaan, piliin mabuti ang inyong makakasama sa buhay. Ang tunay na pag-ibig, hindi nananakit, hindi nananakot, at hindi sumisira sa dangal ng taong dapat nitong mahalin ngayon, bukas, at magpakailanman. Ikaw, bata ka pa. Ayaw mo maging maligaya? Pwede ka mag-asawa muli. Dalaga ka pa rin. Binata naman ulit ako. Baka tayo talaga para sa isa't isa. Siyan pinipilit ko magbago para sa'yo. Gusto ko maging responsableng ama. Mabalik ako sa pag-aartista. May kikitain na tayo ulit. Magsisikap ulit ako para sa atin. Huwag ka mag-alala. Lagaan kita, ha? Kamaya sa akin. I love you. I love you too, Han. Fred, papayag ka ba kung magpakasal na tayo? Fred Moore de los Santos. Will you marry me? Reunited in love. The Fred Moore and Jennifer de los Santos love story.